Magandang gabi po at magandang araw po sa ating lahat. Atin pong pakinggan ang ating pagsasaluhan hango po sa Ebanghelyo, mga kapatid, ni San Mateo. Ang kabanata po ay 6, mga talatang 19 hanggang 21. Matthew chapter 6, verse 19 up to verse 21. Do not store up for yourselves treasures on earth, where moths and vermin destroy, and where thieves break in and steal. But store up for yourselves treasures in heaven, where moths and vermin do not destroy, and where thieves do not break in and steal. For where your treasure is, there your heart will be also. Huwag kayong mag-impok ng mga kayamanan dito sa lupa. Dito'y may naninirang insekto at kalawang, at may nakapapasok na magnanakaw. Sa halip, mag-impok kayo ng kayamanan sa langit. Dooy walang naninirang insekto at kalawang, at walang nakakapasok na magnanakaw. Sapagkat kung saan naroon ang iyong kayamanan, naroon din naman ang iyong puso. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoong Hesukristo. Purihin ang Diyos, purihin ang Panginoon. Ano nga ba ang tanging yaman? No? Ang sabi po dito sa binasa natin, kung saan daw ang naroroon ang yaman, naroon din ang puso. Kung saan naroroon ang iyong kayamanan, naroon din ang iyong puso. Kayo po ba ay may kayamanan? Wala? Meron. Ayan. Ano ba ang maituturing nating yaman? No? Ang yaman daw ay isang bagay na mahalaga. Ang yaman ay iniingatan at inilalagay sa tamang lalagyan. No? At meron palang kayamanan na nakalagay sa ating mga puso. Ayan, yung nasa puso ang kayamanan. At sa Biblia, mga kapatid ko sa Panginoon, ay meron pong binabanggit na kayamanan. Ang sabi po ni San Pablo sa 2 Korinto, kabanatang 4, talatang 7, sabi niya, "But we have this treasure in jars of clay, to show that this all-surpassing power is from God and not from us." Wari daw ay sisidlang luwad na naglalaman ng kayamanan. Hello. At ang atin po namang mahal na ina sa Ebanghelyo ni San Lucas, kabanatang 2, talatang 11, ng kanyang pakinggan ang salita ng kanyang anak, ang sabi po doon, "But Mary treasured up all these things and pondered them in her heart." Nang marinig daw po ng ating mahal na ina yung salita ng Panginoong Jesucristo, bagamat hindi niya maunawaan sa una, pero iningatan niya ito sa kanyang puso. Iningatan sa kanyang puso. She treasured it in her heart. Alam niyo, yung aking asawa, palagi niyang binabanggit ang isang salita. Ang sabi niya sa akin, ang aking segula ay ang aking mga anak. Ano? Naririnig ko laging sinasabi ko, ano ba yung segula na yon? No? Ano ba yung segula? Well, ang segula pala ay isang salitang Hudyo. No? Segula is a Hebrew word which means precious possession. Ang ibig sabihin ng segula ay mahalagang kayamanan. Mahalagang kayamanan. Ang sabi niya, yung aming mga anak. Pero narinig ko sa radyo, nung isang araw nagradyo sila, kasama din pala ako sa kanyang segula. No? Salamat sa Diyos at ako'y kasama din sa kanyang yaman. Amen po. Pero makikita natin ang segula, mga kapatid ko sa Panginoon, ay naglalaman ng ilang letrang Hudyo. Na ang unang letrang laman nito ay ang letrang Samek. No? Yung first letter niya, Samek. Ang ibig sabihin ng Samek ay suporta, tulong. No? Kaya ang yaman, yan ay sumusuporta sa buhay ng tao.
Eh bakit naman yung tao sinasabi, mabuti pa daw yung pera, may tao? Ha? Yung tao, ay, maraming pera. Ha? Kaya kailangan natin yan, no? Naghahanap buhay kasi may tuturing natin yaman ang mga kayamanan tumutulong, sumusuporta sa atin. Yan ang ibig sabihin sa unang letra. Yung pangalawang letra naman ng segula ay ang letrang gimel, no? Kapag nakita nyo yung pagguhit ng letrang gimel ay parang paa ng kamelyo. At ang sabi po, ito daw po ay larawan ng isang mayaman na hinahabol ang isang mahirap para tulungan. Hello. So ang yaman pala ay ipinagkakalob ng Diyos para sa ganon ay may maitulong sa mahirap. At sabi nga ang letrang gimel ay pwedeng magbigay ng gantimpala at pwede ding maging sumpa. Alam nyo, ang kayamanan pwedeng maging biyaya o pwede din maging sumpa. No, kaya nga makikita natin kapag ginamit natin ng tama ang ating yaman, magiging daan ng pagpapala ng Diyos sa buhay natin yan. Pero kapag hindi natin ginamit ng tama, pwede tayong alipinin ng yaman. At alam niyo, hindi malayo yan. Nakikita natin maraming mga tao alipin ng kayamanan. Sa katunayan, nung isang linggo, no, ang tema ay tungkol sa isang lalaking lumapit sa Panginoon. At nang ibigay ng Panginoon ang kanyang hamon, ay hindi niya tinanggap at malungkot siyang umuwi sapagkat ang sabi, sapagkat siya'y napaka-yaman. Ha? Sabi nga nung isa sa aming mga tagapanguna nung unang panahon, ang sabi niya, naririnig ko palagi yung sinasabi, sabi niya, money is a wonderful servant, but it is a terrible master. Ang yaman daw, kapag gagamitin mo, mainam. Pero kapag ikaw na ang ginagamit ng yaman, hindi na maganda kasi aalipinin ka ng kayamanan. Kaya tingnan ninyo, maraming mga tao nagpapatayan, di ba? Di ba? Dahil sa kayamanan. No, tatanungin ko kayo, sagutin ninyo ako ng totoo. No? Bakit ba pagdating sa politics ang daming tumatakbo? Ha? Uy, baka marinig nila. Ano ba talaga ang ugat ng lahat ng yan? Kasi hindi lang naman yan sa Pilipinas, kundi sa buong mundo. Di ba? Kasi ang kayamanan hindi lang naman pera yan, kapangyarihan, katanyagan, di ba? Amen? So, ang nangyayari, nagiging alipin ang tao, di ba? Kaya makikita natin, may mga pagdinig sa Senado, sa Kongreso, anong pinag-uusapan? Pera, di ba? No, yung mga pinatay, tapos ang sabi may bayad, pera. Ano, kaya nagiging alipin. Kaya ang kayamanan o pwedeng maging biyaya. Ang Diyos daw kapag nagbigay ng yaman, walang lakip na suliranin. Sa mundo, sabi nga ng Biblia din, it is not money that is evil, but it is the love for money which is evil. Ha? Ayan, okay. And then, ang susunod na letra sa word na segula ay lamed. Ang ibig sabihin naman ng lamed ay kapangyarihan. Kaya kapag may yaman ka, may kapangyarihan ka. Hello. Tama ba yun? Pag may yaman ka, may kapangyarihan ka. Halimbawa, bibili ka ng bahay, makakabili ka ba ng bahay ng walang pera? Hindi. So, ang kayamanan ay kapangyarihan. Tapos pupunta ka ng ospital, wala kang dalang pambayad, sasabihin, ay hindi pwede, kailangan may deposit. Kaya kapag mayroon kang yaman, may kapangyarihan. Pero alam ninyo, ang Biblia ay nagpapakilala ng kakaibang kayamanan na nagtataglay ng kakaibang kapangyarihan. Ayan. At yung huling letra ng word na segula ay ang letrang hey. Hey. Ayan. Ang ibig sabihin ng hey ay divine breath. Ayan. Divine breath o banal na hininga.
Ano nga ba ang yaman? Ang yaman natin, unang-una, alam natin, yung buhay. Ang buhay ay kayamanan. Kaya nga ang sabi, health is wealth. Kapag malusog ka, kayamanan yan. Ang buhay ay kayamanan. Ang Biblia man ay nagsasabing, ang katawan ay higit na mahalaga kaysa sa damit. Kasi kung wala namang katawan, anong dadamtan? At ang buhay kaysa pagkain. Kasi aanuhin mo yung pagkain kung wala namang buhay. Di ba? May kasabihan nga tayo, aanhin pa ang damo kung patay na ang kabayo. Anong daga? Kabayo. Kaya yan, ang buhay natin ay kayamanan. At itong napapaloob dito sa salitang segula, una, tulong. Yan. Ang yaman ay tulong o suporta. Ang yaman ay daan ng pagpapala. Ang yaman ay nagbibigay ng kapangyarihan. At ang buhay ay kayamanan. Amen po? So, yung ating pinapahalagahan, whatever we value the most, whatever we cannot live without, yung iniingat-ingatan mo, yan ang kayamanan mo, brothers and sisters in Christ. At ano po yung sabi po ng Bible? Tingnan niyo po yung sabi po ng Bible, kapatid ko sa Panginoon. Sabi ng Deuteronomy chapter 4 verse 2, the Bible says, "For you are a people holy to the Lord your God. Out of all the peoples on the face of the earth, the Lord has chosen you to be His treasured possession." Narinig niyo yun? Ang sabi doon, pinili daw tayo. Para maging Para maging kayamanan ng Diyos. Siguro po pwede mong sabihin niyo, ako ay mahalaga sa Diyos. O anong sabi niyo? Paano niyo naman nalaman na mahalaga kayo sa Diyos? Buhay pa? Mahalaga kayo sa Diyos sapagkat kayo ang dahilan ng pag-aalay ng buhay ng kanyang kaisa-isang anak. Alam niyo ba na si Kristo ang pinaka sa lahat ng yaman sa langit, pero hindi ipinagkait, ibinigay para sa mga mananampalataya, hindi na lang para sa mga Hudyo, kundi sa lahat ng mananalig sa Diyos sa pamamagitan ng Panginoong Jesucristo. Kaya kung si Kristo ibinigay para sa atin, para sa iyo at para sa akin, ang ibig sabihin, mahalaga tayo kay Yahweh El Shaddai. Mahalaga tayo kay Yahweh El Shaddai. Kaya huwag mong pakikinggan yung sinasabi ng mga tao sa iyo kapag ikaw ay minamaliit o minamata o sinasabing wala kang silbi, no? Kasi ikaw ang dahilan ng pag-aalay ng buhay ng Panginoong Jesucristo. So, ang lahat ng tao ay mahalaga. Kahit nga daw nawala lang yung isa, iiwan yung 99 na matuwid para sa isang nawala. So lahat ay mahalaga sa Panginoon. Kahit sa sulat po ni San Pedro, ang sabi, hindi daw ninanais ng Diyos ni kahit isa man ang mapahamak. Tignan ninyo ang pagpapahalaga ng Diyos. Amen po? So tayo po ay mahalaga sa Panginoon. Okay. Now, ang pagninilaya natin is yung word na treasure. Treasure. Ayan. Para maunawaan natin. T-R-E-A-S-U-R-E. Yan. Unang-una pala ito, gusto nyo ng kwento? Magkwekwento muna ako. Ayan. Meron daw isang nanay na pinag-aral yung kanyang mga anak sa pamamagitan ng pagtitinda. Ayan, nagtitinda ng kung ano-ano. Banana Q, kamote Q, kahit na anong Q, tinitinda. Ngayon, nakatapos sa mga pag-aaral itong kanyang mga anak at nakapag-abroad. Yun. Ngayon, yung nanay hindi naman makasama. So, naiwan yung nanay. Minsan, yung nanay ay nagkasakit at nag-alala ang mga kapitbahay. At ang sabi nila, wala namang utang na loob tong mga anak na ito. Pagkatapos pag-aralin ng kanilang magulang, basta't iniwan na lang sa kawawang kalagayan. So, yung mga kapitbahay na mga marites, pumunta at nagtanong. Sabi dun sa nanay, "Nay, may sakit ka, bakit yung mga anak mo hindi man lamang nag-aalala sa iyo?"
Sabi niya, hindi naman. Sabi niya, sa katunayan, lagi naman silang sumusulat sa akin. Sabi, tingnan nga namin yung sulat para malaman namin kung may address, para malaman naman nila yung iyong kalagayan dito. Tapos laking gulat nila nang maipakita sa kanila. Kasi yung nanay, hindi naman nakapag-aral, no read, no write. Yung palang mga sulat na sinasabi ay mga tseke na nagkakahalaga ng mga pera, buwan-buwan pinadadalahan. Pero dahil ignorante yung nanay, mayaman pala siya, pero hindi niya alam. Alam nyo, kung minsan tayong mga mananampalataya, mayaman tayo, pero hindi natin alam. Kaya madalas o maraming pagkakataon, ipinagpapalit natin ang Diyos sa mga bagay na walang halaga. Yan ang malungkot. Pinagpapalit natin ang Diyos sa mga bagay na walang halaga kasi hindi natin alam yung biyaya ng Diyos. Kaya pag-aralan natin una. Ang letter T sa word na treasure ay ang salitang trust. Anong Tagalog ng trust? Tiwala. Yan. Kung mayroon kang tunay na yaman, pwede mong itaya ang buhay mo sapagkat may tiwala ka sa iyong kayamanan. Alam niyo ba yung nakalagay dun sa dollar? Anong nakalagay dun sa dollar? In God we trust. O, di ba? Hindi nagtitiwala dun sa pera, nagtitiwala sa Diyos. Yung mga tao, mas nagtitiwala sa pera kaysa sa Diyos. Kaya madalas namumroblema, nag-aalala, kasi ang tiwala nasa pera, hindi sa Diyos. Alam niyo ba ang sabi ng Biblia? Ang sabi ng Biblia, ang nagtitiwala daw sa kayamanan, mabibigo. At ang taong nagtitiwala sa sarili ay isang hangal. Pero ang sabi ng aklat ng Roma, ang taong sa Diyos nagtitiwala ay hindi mapapahiya. Ang taong sa Diyos nagtitiwala ay hindi mapapahiya. Amen po, Romans 10:1.